Ako nga pala si Bruno Malyanao, nakatira sa Antipolo, Rizal. Gaano katagal na po kayo nagmamaneho ng jeep? 22 years na po ako nagmamaneho ng jeep. Doon sa 22 years na po na yon, ano po yung pinakamasayang bahagi ng pagiging jeepney driver? Siyempre, pag kumita ka ng malaki, tapos nakikita mo na nakakatapos yung mga anak mo sa pag-aaral, yun talagang masayang-masaya sa amin mga jeepney driver. So kumbaga kuya, yung trabaho nyo pa as jeepney driver, ito po yung nagtaguyod para mapag-aral nyo po yung mga anak ninyo. Opo, sa dami ko nang hinawakan na nag-drivean ng mga sasakyan, sa jeep talaga ako nag-focus kasi gusto mo magbayad ng mga tubig, kuryente, doon mo siya makukuha kaagad-agad. Gaano po kayo katagal bumabiyahe sa isang araw? Pag nag-start ako ng 5 a.m., siguro mga 6 p.m. na po ako umuwi. Hindi po kayo napapagod? Papagod din, pero kailangan gampanan mo kasi yung pagiging padre de pamilya para lahat ng mga sa bahay, ma-resolve mo. Ilan po ba yung mga anak ninyo? Bali, 5 po. Tapos lahat po ba nag-aaral? Nag-aaral po lahat. Bata pa or medyo malalaki na po? Yung dalawa po, yung panganay ko at yung pangalawa, graduate po noong nakaraang taon, saka yung pangalawa. Eh di proud na proud po kayo. Doon ko po naramdaman yung kung meron ka pala nakikita sa mga anak mo na nagtatapos, doon pala masaya ang buhay ng magulang. Worth it po lahat ng pagod. Naiyak po kayo ng graduation? Halos maiyak-iyak nga ako nun. Kasi pag nakikita ko sila na nakatapos, halos maluha talaga ako. Ano po yung pinakamahirap na part ng pagiging isang jeepney driver? Pag nasiraan ka sa kalsada, tapos uwi ka nang wala kang may uwi. Lahat naman talaga ng driver nakakaranas ng ganyan eh. Yung may kinita ka, minsan wala. Pagka kumita ka ng malaki, yun, masaya. Kasi syempre, pagka umuwi ka sa pamilya mo na may naiuwi ka, at least masaya kapag uwi. Ano po yung inspiration nyo para hindi nyo po maramdaman yung pagod sa araw-araw na pagmamaneho ng jeep? Ibigay mo lang yung best mo sa mga pasahero, lalo na kung maraming pasahero. Pagka ito naman, pagka minsan may araw na mahina ang biyahe, focus ka lang din sa paghanap buhay kasi hindi mo naman hawak kang kita araw-araw eh. Ano po yung na-experience nyo na pinaka mataray na pasahero na sumakay po sa jeep? Meron pong ganun eh, yung papara siya na nasa bawal. Di ba may nanguhuli po. Tapos sasabihin niya, ma'am, teka lang, dito lang po sa babaan. Eh kanina pa ako pumapara eh, ayaw mo pa hinto. Eh may nanguhuli nga po eh, kaya dito po tayo sa tamang babaan. Sabi ko, ang layo-layo naman ng babaan natin. Sabi ko, doon na lang po kayo magsabi sa traffic enforcer, sabi ko. Pagka ganun, nasabihan ko na, ma'am, pasensya na kasi may nanguhuli talaga. Meron po ba kayong memorable pasahero na hindi nyo makakalimutan? Meron akong pasahero na dalawa sila uwi ng Montalban. So ngayon, galing kaming pila. Pumili ang dalawa sila, 'di ba? Antipolo sila at bababa. Kung kailan pagdating pa sa Antipolo, doon pa nagsasabi na na wala silang pambayad. Yun talaga hindi ko makalimutan kasi syempre, kailangan mo din ng pandagdag eh. Eh ngayon, naintindihan ko sila. Ngayon ginawa ko, tinanong ko na lang sila kung may pan-tricycle sila. Binigyan ko nila silang pan-tricycle kasi sabi nila wala silang pera, kapera-pera eh. Paano natutulungan yung jeepney community yung isa't isa? Ang ginagawa namin katulad niyan. Madalas kami nagsasabihan din. Pagka kunyari, siya nasa una, puno na siya. O baka may gusto nang sumunod diyan, sumunod na kayo, maraming pasahero dito. Yun yung mga pinapaliwanag namin sa mga iba. Ano yung pinakamahalagang aral na natutunan nyo sa pagiging jeepney driver? Siguro yung sa disiplina din ng mga kapwa driver. Kasi katulad ko, vice chairman ako ng Antipolo Co-op. So madalas ako nagpapayo din sa kanila na pagka naghahanap buhay kayo, lagi kayong mahaba ang pasensya. Kasi sa pagdadrive kasi, konting problema lang, init ka agad ng ulo ng mga driver. So ako, madalas pag umakyat sila dun, minsan pag nagsasabihan sila, pinapayuhan ko sila na pagka ganyan magbigayan kayo, huwag kayo mag-agawan ng pasahero sa kalsada. Kasi pag natapat sa'yo yung pasahero, sa'yo talaga mapupunta yun. Tapat-tapat lang kumbaga. Ano po yung payo nyo sa mga kabataan na naghahanap ng inspirasyon at lakas ng loob sa buhay? Siguro yung mga kabataan, sana kung wala pang mga asawa, sana mag-aaral mo ng mabuti. Pagka nag-aaral ng mabuti, syempre pag nakatapos ka, makakuha ka ng medyo magandang trabaho. So ngayon siguro yung mga magiging pamilya nila hindi mahirapan. Ano po yung pangarap nyo para sa sarili nyo at saka sa pamilya? Sa akin, basta may ayos ko lang ang pamilya ko, makatapos yung mga anak ko. Yun lang po eh. Araw-araw yun lang iniisip ko, makatapos yung mga anak ko. Ano po yung inaasahan nyo para sa hinaharap ng industriya ng mga jeepney drivers? Kailangan lang siguro magtulungan na lang. Kasi pagka walang ganun, walang tulungan, magkanya-kanya po yan. Ano po yung suporta na kailangan ng mga jeepney drivers sa tingin po ninyo? Kailangan siguro i-guide sila ng maayos para kahit papano hindi rin sila mahirapan katulad niyan. Pumapasok na yung mga modernization sa Pilipinas. Sana po mag-isip-isip na rin yung mga driver kung sakaling mawala man yung mga tradisyonal, kung mapunta man sa sa modernization, di syempre sipag na lang ang tiyaga ang gagawin.
Naka-experience na po ba kayo? Kapag binigyan kayo ng buong pera na malaki, lalo na po sa umaga, pero wala kayong baril. Sa ganun naman, pagka wala talagang panukli, syempre, ibabalik mo talaga yung pamasahe niya. Kasi kung lalo na kung 500, mamaya pamasahe niya talaga maghapon, hindi mo naman pwedeng, bawasan. Ngayon, kung magpapapalit ka, paabala yung pasahero mo. So, ibalik mo na lang. At least, nakatipid ka na sa abala, nakatulong ka pa. Sa dami ng pasahero nyo po na na-encounter sa araw-araw, natatrack nyo po lahat kung sino yung nagbabayad at hindi nagbabayad. Nga po, sa akin po kasi matagal na ako nagmamaneo. Minsan, may ugali ako na pagka hindi nagbayad, titignan ko muna siya kung mabait siya, hindi ko na sinisingil. Pinapabayaan ko na lang kasi kung once na singilin mo pa siya, mapapahiya pa siya. Kasi madalas naman dyan, hindi nagbabayad, 1 o 2 tao lang. Pero sa araw-araw naman pagbabiyahe, nakakita talaga ako na mga hindi nagbabayad. Yun, inunawaan ko na lang din. May mga times po ba na nagsasabi po kayo, o yung mga hindi nagbayad dyan, mga ginaganon nyo rin po ba sila? Ginagawa ko lang dyan, baka meron po yung wala pa dyan, pasuyo na lang po. Kapag walang gumalaw, walang nagbayad, basta isang sabi ka lang ng ganun. Pag walang gumalaw, wala ka naman sasabihin pa ulit. May bayad po ba yung sumasabit sa jeep? Yung iba po nagbabayad, so pagka hindi nagbayad, wala ka rin po magagawa doon. Ang masaklap lang doon, pag may nanguhuling LTO, mahuli ka, ang mahal ng violation nila. May student discount po ba pag linggo? Lahat po meron yan. Kahit po linggo meron, kahit mga senior meron yan, PWD meron po lahat yan. Usually po sa isang jeep, like ganito pong jeep, gaano karami po yung pasahero ang kakasya po? Bali 22 seaters, so kasama harap 24. 24 po. May mga instances po kasi, sinasabi po ng konduktor, dalawa pinapapasok po as many tao as possible. Opo. Paano po kayo nagre-react nun kapag kunyari may nagre-reklamo pong pasahero na ay hindi nakasya, ganun? Lahat talaga ng jeep, ang nilabas talaga na capacity is 22 lang. Sa harap 2, tapos sa likod 10 lang dapat yan. Ang nangyayari kasi, pag nakita kasi ng konduktor ng mga payat, ginagawang 11 or 12. So, ang tama talaga dyan is 10 lang. So, 20 lang dapat ang isasakay mo. Karanas na po ba kayo na pasahero po nakakatulog sa jeep? Pagka natutulog, lalo na pag alam namin na katulad yan, bababa sa simbahan o kaya sa Shopwise. Unang-unang ginagawa ko, pagka dumating na akong simbahan, ginigising ko yan. Minsan lumalagpas. Yung iba kasi hindi ko napapansin. Pagka nasimbahan na, pag ginising ko, sasabihin niya, ay lumagpas na pala ako. Wala na akong magagawa kasi doon ko lang siya ginising sa simbahan eh. So pagka mga Shopwise, pupunta kami ng Shopwise, yun, pagka may tulog pa rin, ginigising ko din ulit. Hindi po kayo na-awkward. Ay, hindi naman po. Kasi po yan rights po ng pasahero yan. Pagka natulog po siya, wala ka pong doon magagawa doon kasi syempre kaya nga siya sumakay para makaiglip. Kumbaga, rights nila po yun, hindi mo sila pwedeng pakialaman. Ano po yung kakaibang way ng pagpara ng pasahero na na-experience yun? Kasi normally po, di ba, kumakatok, para po, di ba? Ano po yung pinakakaiba na na-experience ninyo? Ayun, nakakaiba yung yung katulad nito, pinutol. Hinila. Kasi hindi ako huminto dun sa hindi tamang babaan. Hinaltak, naputol. Kaya ayun, nasira. Dahil dun sa pagpara niya, nagalit. Yung iba naman bata, nakahawak sila dito. Nahawakan nila. Kaya wala magagawa niyan pag hinawakan niya. Meron po ba kayong message para po dun sa mga nanonood? Kahit inspirational message po? Sino yung mga nanonood ng mga driver dyan, ugalin nyo po yung magpakumbaba sa pasahero. Kasi isipin nyo na lang na ito ang hanap buhay natin araw-araw. Sana magtulungan na lang tayo, tulungan natin ang pasahero kung ano man yung naging problema nila. Katulad nyo, nagtatrabaho sila, commuter, sa kanila tayo kumukuha ng pambuhay sa ating pamilya. Kaya sana po, mga kasamang driver, gumising na po kayo. Huwag na po kayo magipagtalo sa pasahero. Tulungan na lang po. Maraming salamat, mga kasama. Like and follow the Pinoy Etiquette